Pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hinarap ng Pilipinas ang isang bagong laban. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa larangan ng ideolohiya at batas. Ito ang kwento ng People of the Philippines versus Jose Lava. Isang makasaysayang kaso laban sa mga pinuno ng Partidong Komunista ng Pilipinas na inakusahan ng rebelyon. Ngayon, isasadula natin ang tensyon, takot at sigalot na bumalot sa panahong iyon. Isang panahong tinanong ng bayan, hanggang saan ang hangganan ng paniniwala at kailan naging krimen ng isang ideya. Magno, matagal na tayong nakalaya, ngunit ang ating mga lupain nasa kamay ng mga dayuhan at iilan pa rin. Tama ka, Jose. Lumaya nga ang bansa, pero nanatiling bihag ng mga mayayaman. Kaya nga, dapat nating itatag ang isang hukbong magpapalaya ng bayan, isang hukbong magtatanggol ng mga mamayan. Tama. Paglaban natin ang karapatan. Simula ngayon, hindi na tayo kikilos bilang mga individual. Tayong magiging tinig ng revolusyon. Ang ating sandata, hindi lamang baril, kundi paninindigan. Mabuhay ang hukbong magpapalaya ng bayan! Mabuhay ang revolusyon nasa! Mga kasama, mag-ingat tayo. May ulat na may mga rebelding armado sa paligid. Magmatid at huwag basta-basta ang atake. Para sa bayan! Para sa bayan! Kami ang hukbo ng mga manggagawa at magsasaka. Hindi kami kriminal. Kami ang tunay na anak ng bayan. Suko ninyo ang inyong mga armas! Hindi ito ang paraan ng pagbabago! Walang kapayapaan sa lipunang walang katarungan. Matras tayo! Iligtas ang mga sugatan! Sunugin ang mga bahay. Itigil ninyo yan! Mga sibilyan na nariyan! Lahat ng ito ay para sa revolusyon. Kung may masusunog, ito ay apoy para sa pagbabago. Umatras tayo! Iligtas ang mga sugatan! Ikaw ba si Magno Ponteliera Bueno? Sa utos ng pamahalaan, inaaresto ka sa salang rebelyon na may kasamang pagpatay, panunog at pagnanakaw. Kung ang paglaban sa katiwalian at pangati ay krimen. O, ako nga ay nagkasala sa batas at ako ang iyong hinahanap. Isakay na to! All rise. Our presiding judge, Honorable Lucilene S. Montero. The court is now in session.
shall be seated. This case is about people of the Philippines versus Jose Lava with criminal case numbers 14071, 14082, 14315, 14344, and 14270. Let's begin the trial of the case of the Philippines versus Jose Lava et al. Are the parties ready? Ready, Honorable Judge. The accused have spread terror throughout Central Luzon. They have killed, burned, and stolen in the name of their false revolution. We demand death penalty. Your Honor, those acts were the result of rebellion, a political crime. These cannot be considered as separate crimes of murder or arson. According to People versus Hernandez, those fall under rebellion. But it's clear that the civilians were killed. How do you defend such violence? The law does not discriminate against emotions, Your Honor. Rebellion is a crime against the state, not against each individual. Murder or arson, it is only part of a larger purpose. So you mean to say that murder is part of a politics? We are not defending violence, but we are defending the correct application of the law. I call the government witness, Lieutenant Mamerto Lorenzo. On May 6, 1946, in Aliaga, we were ambushed. Many of my comrades were killed. I saw Jose Lava leading the attack. Are you sure? Yes, that was him. I saw him raise his gun and shout, "Long live HMB." But wasn't it dark then? Are you sure it was him? I will never forget his appearance. Tama, ako ang nangunguna. Pero, hindi para kumitil ng buhay, kundi para ipaglaban ang mga tinig ng mga walang lupa. Are you proud of your crime? Ang tunay na krimen ay ang pananatili sa kahirapan. Silence! The law must prevail. No shouting. After thorough hearing, the court has decided the accused are guilty of rebellion. But the murder, arson, and robbery cannot be treated as separate crimes. They are included in the rebellion. Therefore, the death sentence is withdrawn and replaced by reclusion perpetua under Article 135 of the Revised Penal Code. Kung iyon ang iyong hatol, tatanggapin ko. Ngunit tandaan nyo, ang apoy ng pagnanais para sa katarungan ay hindi kailanman mamamatay. Oo, tinatawag nila itong Hernandez Doctrine na ang rebellion ay isang krimen pagpolitika, hindi kasama ng ibang pang krimen. Then the law still prevailed. And in the end, justice prevailed. Ang laban ko ay tapos na, ngunit ang laban ng bayan ay nagpapatuloy hanggat may mga inaaping nilalang. Ang revolusyon ng katarungan ay mananatiling buhay. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema, ang rebellion ay krimen ng gawa. Hindi sapat ang paniniwala o ideolohiya. Kailangan may hayagang pag-aaklas o pagdadala ng armas laban sa pamahalaan. Kaya't hindi sapat na sa isang tao ay kasapi lang ng Partido Komunista. Dapat ay may aktual na kilos ng paghihimagsik. Ang People versus Lava ay naging mahalagang paalala. Sa demokrasya, maaring magbanggaan ang mga ideya, ngunit ang batas ay dapat manatiling matatag at ang katarungan ay dapat maging patas. Dito nagtatapos ang aming pagsasadula. Maraming salamat.